na balita ngayong tanghali. Inflation rate para sa buwan ng Abril ngayong taon na itala sa 3.8% ayon sa Philippine Statistics Authority. Pagdinig ng Senado ukol sa umano'y PIDEA leaks, muling ipinagpatuloy ngayong araw. Aktres na si Maricel Soriano dumalo sa investigasyon. Tatlong tulay sa EDSA, posibleng magkasabay-sabay ang konstruksyon. Ipatutupad na traffic scheme inihanda na ng MMDA. Rehabilitasyon ng Burnham Park sa Baguio City target na masimulan ngayong taon. At mahigit 500 tao dinala sa ospital matapos kumain ng banh mi sa Vietnam. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, May 7, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bahagyang bumilis ang inflation rate sa bansa na naitala para sa buwan ng Abril ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 3.8% ang inflation rate noong nakaraang buwan na bahagyang mas mabilis kumpara sa 3.7% na naitala noong Marso. Gayunman, mas mababa pa rin ang naitalang inflation rate ngayong Abril kumpara sa 6.6% na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo na binabayaran ng mga consumer. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon na ng magandang resulta ang negosasyon sa Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng Pilipinas at European Union bago matapos ang kanyang termino. Mula sa Malacanang, alamin natin ang detalye kay Nel Maribohok live. Nel, ano ba yung magandang idudulot ng FTA sa Pilipinas? Yes, Aga, ang free trade agreement ay magbibigay daan ng mga bagong oportunidad, makakadagdag sa market access para sa Pilipinas pagdating sa mga produkto at serbisyo. Bukod pa ito sa inaasahang mga pamumuhunan at teknolohiya na pakikinabangan ng Pilipinas at European Union. Kaya naman umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masasapinal na ang negosasyon sa FTA sa taon 2027 upang mapalakas ang kalakalan ng dalawang panig. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring umakyat sa 6 billion euros ang pagtaas sa halaga ng kalakalan kung maisasakatuparan na ang FTA. Samantala, ipiniresinta naman ni Pangulong Marcos sa mga oportunidad sa pamumuhunan sa Infrastructure Development Program sa pagtitipon ng European businesses at investors kagabi. Sa mensahe ng Pangulo na binasa ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inalok ng Pangulo ng pamumuhunan na nagkakahalaga ng 161 billion US dollars at kinabibilangan ito ng 184 infrastructure projects ang mga mamumuhunan. Binanggit rin ni PBBM ang ukol sa Maharlika Investment Fund o MIF na unang sovereign wealth fund na magsisilbing plataporma ng mga nasa private sector na para sa mga nagnanais na mamuhunan sa infra projects. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang ambag ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na napapakinabangan ng mamamayan. Ngayong taon, nag-remit ng dibidendo ang GOCCs ng halos 90 billion pesos sa national government. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribohok. Malaking tulong ang inire-remit na dibidendo ng Government-Owned or Controlled Corporations o GOCC sa ekonomiya at mga programang isinusulong ng administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa remittances na ito ng GOCC, nababawasan ng pag-utang ng pamahalaan at napipigilan ang pagpapataw ng mas mataas na buwis sa mamamayan. Your remittances will not only allow our economy to recover, but it would help cut our borrowings and lessen the pressure to inflict higher taxes on the people. Ang Land Bank of the Philippines ang may pinakamalaking dibidendo na nai-remit sa national government. Umabot sa 32.1 billion pesos ang naibigay ng state-owned bank.
Pumangalawa na may malaking remittance ang Philippine Deposit Insurance Corporation na may 10.6 billion pesos. Sunod ang Bangko Sentral ng Pilipinas na may 9.2 billion pesos. Nasa 5 bilyong piso naman ang ambag ng Philippine Ports Authority, habang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ay may 4.59 billion pesos dividend. Ang Manila International Airport Authority na may remittance na 3.4 billion pesos. Subic Bay Metropolitan Authority na may 3 billion. 2.68 billion naman ay mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office, Philippine National Oil Company na may 2.64 billion at National Transmission Corporation na may 2.16 billion pesos. 17 GOCCs ang nag-remit ng hindi bababa sa 1 billion pesos. Sa kabuuan aabot sa 88.56 billion pesos ang nai-remit ng 47 GOCCs sa national government. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na hindi mauuwi sa korupsyon ang pera ng taong bayan. Since those dividends also come from the people, let me assure you that they will be carefully spent like the precious taxes that come from the sweat of their brow. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magtutulungan ang Kongreso at Department of Agriculture na mapababa ang presyo ng bigas sa July 2024. Samantala, inaasahan ng House of Representatives na susuportahan ng Senado ang mabilis na pagpasa sa amendments sa Rice Tarification Law matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isi-certify nito as urgent ang panukala. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Sa July 2024, target na mapababa ang presyo ng bigas sa 29 pesos kada kilo. Ito ang napag-usapan sa pagpupulo ng mga opisyal ng Department of Agriculture at House Leadership hapon ng Lunes, May 6, 2024. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Layon itong maaprubahan ng Kamara bago ang CNEDA adjournment sa May 24, 2024. Opo, magagawin po natin lahat. Yun po ang goal natin na aagahan natin yung pagbaba ng presyo ng bigas. Dati, sir, nakatali yung kamay ng DA and NFA due to yung certain laws that we have existing. So, meron tayong pinababago sa batas at hopefully ma-pass ng Congress ito para mabigyan ng leeway na mag-intervene ng DA and NFA sa issue sa bigas. Welcome naman sa House of Representatives ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isi-certify nito as urgent ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Partikular na ang pagbabalik ng kapangyarihan sa National Food Authority o NFA na makapagbenta ng murang bigas. Paliwanag ni PBBM, tumataas ang presyo ng bigas dahil sa mga trader na nagkukumpetensya na nagpapataasan sa presyuhan ng pagbili ng palay na wala namang kontrol ang pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos, handa niyang sertipikahan bilang urgent bill ang panukala. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa Rice Tarification, sa NFA Charter at saka sa Rice Tarification Law, magagawa natin, makokontrol natin, meron tayong influence dun sa presyuhan, sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. Yes, I think it justifies an urgent certification. Umaasa naman ang leader sa Kamara at mga kasamahan nito na magiging dahilan ng pag-certify as urgent ni PBBM upang mapabilis ning maaprubahan ang panukala sa Senado. Also urge our friends in the Senate to take the lead in the Senate to pass the similar amendments para mapaaga itong initiative. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagsisikapan ngayon sa Kamara ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Ayon sa ilang agriculture groups, napapanahon ito para sa kapakanan ng mga consumer at ng mga magsasaka. Narito ang report ni Jed Neresina. Makakatulong sa mga magsasaka ang 10 bilyong pisong taripa na maliliko mula sa Rice Tarification Law. Inaasahan ring makapagpapataas ito ng ani at makapagpapababa ng gastos sa produksyon ng mga magsasaka.
Ayon kay Rosendo So, ang chairman ng grupong Sinag, dapat itaas sa 30 billion pesos ang RCEP upang lalong makatulong sa ating mga magsasaka. Yung 10 billion, kailangan i-adjust sa 30 billion dahil yung collection ng tariff natin umabot na ng 30 billion. So dapat ipataas din yung ibibigay sa magsasaka. Paliwanag niya dahil dito, maaari aniyang bumaba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Yan, kung na-revise yan, may mabigyan ng ayuda yung mga magsasaka. Sa tingin natin, mas may chance ang bumaba yung presyo. Yung timing kasi pagbigay minsan delay, so yun ang problema natin. So dapat i-earmark agad yung 30 billion para at least immediately may bigay sa ating mga magsasaka. Kaugnay nito, ayon sa Federation of Free Farmers o FFF, napapanahon ng amyendahan ang Rice Tarification Law. Paliwanag ni Raul Montemayor, National Manager ng FFF, hindi na lang mahal na presyo ng bigas ang usapin ngayon, kundi kasama na rin ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Yan naman ang yung parang current problem ngayon, mahal ang bigas. Pero tignan din yung mga ibang depekto ng batas, lalo na sa punto ng kapakanan ng mga magsasaka. Aniya, malaki kasi ang nawala o nalugi sa ating mga kababayan dahil hindi sapat ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP na siyang dapat mapapakinabangan ng mga magsasaka. Doon sa first 4 years ng batas, ang estimate namin ang nalugi ng mga magsasaka ay almost 60 billion. Almost 10,000 pesos per hectare ang nalugi ng mga magsasaka kumpara doon sa presyo na natatanggap nila bago magkaroon ng RTL. Kaya yung sinasabi nilang namigay naman sila ng RCEP, mas malaki pa ang nalugi sa magsasaka kaysa yung natanggap nila sa RCEP. At hindi naman ganun ka-epektibo yung RCEP para sa kanila. Inilarawan ng FFF na mahigpit ang pagbibigay ng pondo ng RCEP, kaya naman nananawagan ng grupo ng flexibility upang mas maayos na matugunan ang mga pangangailangan ng mga rice farmers. Sa ngayon ay magandang simula na ang mga pag-uusap na ginagawa sa Kamara kaugnay sa pag-amyenda sa RTL, lalo na ang sobra-sobrang pagpasok ng mga imported na bigas, ang isang dahilan kaya rin apektado ang ating mga magsasaka. It's a welcome development for us. Matagal na namin tinutulak yung pagre-review ng batas na yan dahil in the first 4 years of that law, maraming magsasaka ang napinsala ng batas na yan dahil sa sobra-sobrang pagpasok ng napakamurang imported rice. Ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law ay magbibigay daan na matugunan ang mga hamon at limitasyon ng kasalukuyang batas na poprotekta sa mga mamamayan at ating mga magsasaka. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiningi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang konkretong plano para sa pagbabalik ng old school calendar. Ayon sa Pangulo, kinakailangan na anyang maibalik ito alang-alang sa mga batang mag-aaral. Nais ni PBBM na maibalik na ang old school calendar sa susunod na taon upang maiwasan na ang pagkakansela ng face-to-face classes dahil sa matinding init ng panahon dahil sa El Niño phenomenon. Especially with the El Nino being what it is. Every day, you turn on the news, F2F classes are cancelled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan na. So yes, that's part of the plan that we are trying to do to bring it back already to the old schedule. Yeah. I think it will be better for the kids. Muling pinag-iingat ng Department of Education ang publiko laban sa kumakalat na pekeng post tungkol sa umano'y cash assistance na ibibigay sa mga graduating student. Sa isang mensahe, nilinaw ni DepEd Undersecretary Michael Powa na walang ganitong programa ang ahensya at pinayuhan ang mga magulang at estudyante na huwag magbibigay ng anumang personal na impormasyon sa mga ganitong klase ng post. Nakasaad sa fake advisory na makatatanggap umano ng 8,000 pesos na cash aid ang mga graduating student
mula elementary hanggang college level. Ayon sa DepEd, hindi dapat paniwalaan ang naturang post at pinaalalahanan ang mga magulang na mag-ingat upang hindi makompromiso ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga anak. Iniulat ngayon ng Department of Migrant Workers na walang Pilipino ang nadamay sa nangyaring matinding pagbaha sa Brazil at Indonesia. Sa isang panayam, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na base sa impormasyon na kanilang natanggap mula sa Department of Foreign Affairs, wala namang mga Pilipino ang naapektuhan sa matinding pagbaha sa Rio Grande do Sul. Abang wala pa rin silang nababalitaan na Pinoy na nadamay sa pagbaha at landslide sa South Sulawesi sa Indonesia. Walang opisina ang DMW sa mga nabanggit na lugar. Gayunman patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad hinggil sa kalagayan ng ating mga kababayan doon. Naka-high alert ngayon ang migrant workers offices ng DMW sa Taiwan matapos na yanigin ng magkakasunod na magnitude 5.9 na lindol kahapon. Unang niyang lindol ang Taiwan bandang 5:45 PM ng hapon, habang naitala naman ang pangalawang lindol bandang 5:52 PM. Wala namang naiulat na mga overseas Filipino na nasaktan sa insidente. Gayunman, patuloy ang koordinasyon na ginagawa ng Migrant Workers Office sa mga Pinoy sa Taichung at Kaohsiung upang malaman ang kalagayan ng mga OFW doon. Nakatakdang dumating ngayong Huwebes ang 60 overseas Filipino workers mula sa Israel. Ang grupo ang pinakamalaking bilang ng mga voluntaryong nagpa-repatriate simula nang sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng militanteng grupong Hamas at Israel. Sasalubungin sila ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at iba pang opisyal ng pamahalaan ang mga darating na OFW. Tatlong tulay sa kahabaan ng EDSA ang inaasahang magkakasabay-sabay ang schedule ng konstruksyon. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, pinaghahandaan na nila ang mga traffic scheme na dapat gawin para hindi tumukod ang matinding traffic. Mula sa Makati City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, anong mga tulay ba ito at gaano kabigat na traffic ang inaasahan kapag nagkasabay-sabay ang konstruksyon? Ella, inaasahan ngang pwedeng magkasabay-sabay ang pagkukumpuni ng Kamuning o EDSA Kamuning Flyover, Guadalupe Bridge at ng Magallanes Flyover. Ang dalawang flyover na yan at isang tulay ay nasa kahabaan ng EDSA. Sa ngayon, ongoing na ang rehabilitasyon ng EDSA Kamuning Flyover at pwedeng tumagal ng 6 na buwan ang pagsasara nito sa mga motorista. Habang ang Magallanes Flyover naman, inaasahang sisimulan ang pagkukumpuni sa susunod na linggo ayon sa DPWH-NCR. At ang Guadalupe Bridge naman ay posible sa 3rd quarter ng taon. Pero ayon sa MMDA, wala pa yang eksaktong petsa. Patitibayin ang mga tulay na ito bilang paghahanda sa The Big One. At oras na magsimula ang konstruksyon, ilang bahagi ng kalsada ang kakailanganing isara sa mga motorista. Ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, pag-aaralan nila ang mga traffic scheme na pwedeng gawin para hindi tumukod ang matinding traffic. Hanggat maaari nila ay sisikapin ng ahensya na huwag maisara ng buo ang Guadalupe Bridge at Magallanes Flyover para hindi tumukod ang matinding traffic. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Pansamantalang isasara sa mga motorista ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX para bigyang daan ang gagawing konstruksyon ng Northern Access Link Expressway Project. Ipatutupad ang road closure simula sa May 10 hanggang May 17. Gayunman by schedule at may partikular na oras lamang na isasara ang bahagi ng expressway. Ayon sa NLEX Corporation, ang naturang proyekto ay itatayo malapit sa Balintawak Toll Plaza na may habang 315 meters sa magkabilang lane.
Para malaman ang detalyadong schedule ng mga isasarang bahagi ng expressway, bisitahin lamang ang official Facebook page ng NLEX. Sa kapapasok lamang po na balita, lusot na sa House Committee on Agriculture and Food and Substitute Bills ang pag-amyenda sa Republic Act No. 11203 o Rice Tarification Law. Gayunman, dadaan pa ito sa House Committee on Ways and Means at Appropriations. Pangunahing layunin ng panukala na magkaroon ng kapangyarihan ang National Food Authority o NFA na makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Nanawagan naman si House Deputy Majority Leader ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa Senado na ipasa rin ang kahalintulad na panukala. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisertipikahan nito as urgent ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Promised by the Speaker, this is a priority, that we will pass an amended RTL, Rice Tarification Law, wherein we will ensure that there will be the presence of NFA to stabilize the price of rice. Para ito nga po will be affordable to our countrymen. Ano? I'm asking yung mga counterparts namin sa Senate, baka pwede ho, ilapit-lapit ho ninyo yung version nyo sa amin. Kahit yung NFA na lamang ho, wag na ho natin pag-usapan yung iba. Kasi sa tingin ho namin, wala hong laman ho sa Senate mas maganda ho siguro, lagyan na rin ho ninyo dyan sa Senate na pwede ho magbenta ang NFA, mag-intervene. Hindi gaganti ang Pilipinas sa ginagawang pambobomba ng tubig ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi ito ang polisiya ng kanyang administrasyon. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Sa gitna ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea, pagharang at paggamit ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas, walang plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gantian rin ng pambobomba ng tubig ang Chinese Coast Guard. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. Ayon sa Commander-in-Chief, hindi gagawa ng anumang opensiba ang Pilipinas laban sa Beijing na magpapataas lamang ng tensyon sa West Philippine Sea. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Git ng Pangulo, patuloy lamang na dedepensahan ng Pilipinas ang sovereign rights at sovereignty nito sa lahat ng diplomatic forms. Para naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, hindi sila magpapaprovoke para gumanti sa China. Ayaw nilang maging dahilan na lalo pang paigtingin ng China ang kanilang agresyon sa teritoryo. Samantala, mariing itinanggi ng Department of National Defense at National Security Council ang umano'y panibagong kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, walang katotohanan ang sinasabi ng Chinese Embassy tungkol sa umano'y kasunduan ng China at Pilipinas hinggil sa pangangasiwa sa Ayungin Shoal. Bagaman hindi na idinetalye pa ng Chinese Embassy ang sinasabi nitong bagong kasunduan, sinabi nito na nakausap nila sa nasabing agreement ang Western Command ng Pilipinas. Base pa umano sa Westcom, aprobado ang kasunduan ng ilang mga opisyal ng Pilipinas kabilang na ang Defense Department at NSC. Giit ni Secretary Teodoro, walang kinalaman ng DND sa anumang kasunduan ukol sa China. Maging ang National Security Council, mariin ring pinabulaanan ng nasabing agreement sa China. Para kay Assistant Director General Jonathan Malaya, disinformation ang bagong pahayag na ito ng China. Wala rin silang nakakausap na sinumang opisyal mula sa Chinese Embassy, lalo na tungkol sa kasunduan na may kinalaman sa resupply mission. Insofar as the National Security Council is concerned, kahit ano pang paulit-ulit na pagdadawit ng China
or the Chinese Embassy dito sa mga kasunduang ito, wala pong saysay yan kasi hindi po yan totoo. This is pure and clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. Para naman sa Department of Foreign Affairs, dapat titigil na ng China ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon at haka-haka laban sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa DFA, hindi dapat naglalabas ng anumang pahayag ang China na maaari lang magdulot ng kalituhan sa mga Pilipino at maglihis sa tunay na issue. Sinabi nito na gaya ng Defense Department at National Security Council, wala rin silang pinapasok na anumang kasunduan sa China. Iginuit rin nito na ang anumang hakbang na maaaring makompromiso ang karapatan at jurisdiction ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone at teritoryo sa pangkalahatan ay maaari lamang gawin ng may pahintulot ng pinakamakapangyarihang opisyal ng bansa. Sa huli, sinabi nito na patuloy na masigasig ang Pilipinas sa paghahanap ng mga paraan upang maibsan ang tensyon sa West Philippine Sea. Hinimok rin ng Pilipinas ang China na dumalo sa imbitasyon para sa susunod na bilateral consultation mechanism on the South China Sea kung seryoso talaga sila sa kanilang hangarin na maayos ang hindi pagkakaunawaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Walang nakikitang dahilan ang National Security Council upang imbestigahan si Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa issue ng umano'y kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Sinabi ni NSC Assistant Director Jonathan Malaya, wala naman kasing talagang anumang agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Kaawa-awa din naman ang opisyal na nadadawit sa mga fake news na ipinapakalat ng China. Muling iginiit ng Department of Foreign Affairs na walang pinapasok na kasunduan ng Pilipinas sa China. Sa inilabas na bagong pahayag ng DFA, kinumpirma nito na walang cabinet-level official ng Marcos administration ang sumang-ayon sa anumang panukala ng China kaugnay sa Ayungin Shoal. Binigyan din nito na tanging ang Pangulo ng bansa lamang ang maaaring mag-aproba o magbigay pahintulot sa anumang agreement na may kinalaman sa issue ng West Philippine Sea at South China Sea. Sa ngayon, anya, ay walang anumang dokumento, record o deal ang gobyerno ng Pilipinas gaya ng pinalulutang ng China. Isinagawa sa San Dunes, La Paz, Laoag City, Ilocos Norte ang counter-landing live fire exercise kahapon. Bahagi pa rin ito ng nagpapatuloy na balikatan exercises ngayong taon sa pagitan ng mga sundalo ng Estados Unidos at Pilipinas. Nasa 200 sundalo ang lumahok kahapon sa pagsasanay kung saan ipinakita nila kung paano depensahan ang teritoryo ng bansa laban sa mga mananakop. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Ipinamalas ng sandataang lakas ng Pilipinas at Estados Unidos kung paano nila magkatuwang nadidepensahan ang bansa sakaling may puwersa mula sa labas na naisakupin ang Pilipinas. Dito sa San June sa La Paz, Laoag City, Ilocos Norte, isinagawa kahapon ang counter-landing live fire exercise. Ang senaryo, malapit na sa baybayin ang mga mananakop kaya susubukan silang harangin ng mga sundalo. Bago pa man makarating ang mga dayuhang mananakop sa baybaying ito, nakaposisyon na ang pinagsanib na tropa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sila ay pigilan. Iba't ibang matataas na armas ang sasalubong sa mga dayuhan. Kaya sunod-sunod na tinarget ng mga high-powered weapon system ang 5 floating assets na ito na 6 mga sasakyang pandagat na dadaong sa baybayin. Gamit ang 105mm at 155mm howitzer ng Philippine Army, Philippine Marines at US Forces, Javelin anti-tank missile, multi-role anti-armor anti-personnel weapon system at mga machine guns. Agad na lumubog ang mga floating assets. Balikatan 39 has focused on everything from key maritime terrain, both the taking of that and the defense of that, which you just saw today, to maritime strikes and to conducting sea control.
Muling nilinaw ng Amerika na hindi isinasagawa ang pagsasanay para magpaabot ng mensahe sa ibang bansa na nais sakupin ng Pilipinas, kundi upang lalo pang mapatibay ang samahan ng sandataan ng dalawang bansa. Again, we don't do this for any third party. We don't do this for messaging. We do this to create interoperability, to create readiness, to create integration on such capabilities as being able to command and control, sense the battle space, employ fires, move about, practice littoral mobility, multinodal littoral mobility, all those things that we've planned in this exercise. So there's no significance to this location. Ayon naman sa sandataang lakas ng Pilipinas, ginagawa nila ang pagsasanay para mapataas pa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagdepensa sa mga mamamayan ng Pilipinas. I think on our part of the AFP, we have improved intellectually and raised the level of competence of our soldiers and officers leading our armed forces. Certainly, there were improvements now compared to last year and the past 38 years. We have talked with our partner here, General Cederholm, how we would develop the next Balikatan exercises. Ayon sa Estados Unidos, nakahanda silang ipagtanggol ang interes ng Pilipinas sa gitna ng umiigting na usapin sa teritoryo sa South China Sea. We have an obligation to our countries to train together, to interoperate. So Balikatan has been, key maritime terrain, both the securing of that and the defense of that. It's been sea control, it's been maritime strike. So all those missions that are designed to deliver in accordance with the Mutual Defense Treaty, 72, coming up on 73 years old right now. We honor that. That means a lot to us. So protecting the Philippine sovereignty. Nasa 200 sundalo mula sa AFP at US Marines ang lumahok sa pagsasanay kahapon. Sa Miyerkules, isasagawa naman ang Maritime Counter-Strike Exercise dito rin sa Lawag City at sa Biyernes ay magtatapos na ang balikatan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ngayong taon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang respeto sa mga umiiral na batas ang kontrobersyal na religious leader na si Apollo Quiboloy ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez. Samantala, suportado naman ng ilang kongresista ang rekomendasyon sa Korte Suprema na ilipat ang pagdinig sa mga kaso ni Quiboloy mula Davao City sa Pasig City. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Ilang linggo nang pinaghahanap ng mga otoridad si Apollo Quiboloy, founder at leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin ito nadadakip. Nahaharap ito sa mga kaso ng qualified human trafficking at child and sexual abuse. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, Quezon 2nd District Representative, nagpapakita ito ng kawalan ng respeto ni Quiboloy sa mga umiiral na batas ng Pilipinas. I think the bigger question is, where is Pastor Apollo Quiboloy? Dahil isang pagpapakita po ito na unang-una hindi niya nire-respeto yung mga institusyon ng ating pamahalaan. Pinakikita niya rin na he has no disregard whatsoever when it comes to the laws that govern the Philippines. Kasabay nito ang panawagan sa mga tagapagpatupad ng batas na dakpin na ang kontrobersyal na religious leader. So this is also a gentle call out to our law enforcement agencies to please implement, look for him, and put him in proper custody so that we can fully progress into the legal proceedings when it comes to the cases that he is now facing. Samantala, suportado naman ng ilang kongresista ang rekomendasyon ng Office of the Court Administrator sa Korte Suprema na ilipat ang pagdinig sa kasong sexual at child abuse ni Quiboloy mula Davao City sa Pasig City. Bukod dito, hinihiling din ng Department of Justice na mailipat ang mga kaso sa Davao City sa isa sa mga korte sa Quezon City. So it is but proper to have a change of venue in the legal course of the proceeding para po makapag-expect tayo ng neutrality in the environment. Ito po ay hindi dito lamang po sa kaso nangyayari. Nangyayari po talaga yan sa proseso po ng korte na pag sa tingin po ng
batas magkakaroon ng whitewash or may impluwensya yung tao dun sa lugar, inaalaw po yung mga ganitong proseso, yung change of venue. I think it's better for the case to be expeditiously decided on, free from intervention, undue intervention, interference, and to insulate the case from further creating atmosphere of uncertainty within Davao City, because dun po talaga yung heighten yung tension ng mga tao, kasi dun po yung bailiwick talaga ni Pastor Kibuloy. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaliwanag ang Philippine National Police kaugnay sa matagal na palugit para isurrender ang loose firearm ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ang kautusan ng PNP na isuko ang mga baril ng religious leader ay kasunod ng pag-revoke ng license to own and possess at firearms registration ni Kibuloy. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung paliwanag ng PNP ukol dito sa palugit sa loose firearms ni Kibuloy? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na nakasaad sa Republic Act 10591 ang pagbibigay ng palugit na 6 na buwan sa mga kamag-anak o abogado ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy para isurrender ang 19 na armas nito. Hindi daw ito desisyon ng Philippine National Police kundi sumusunod lamang sila sa itinatakda ng batas. Matatandaang marami ang kumukwestiyon sa 6 na buwan na palugit na ibinigay sa kampo ni Kibuloy para isurrender ang kanyang mga loose firearms. Itinanggi naman ni Colonel Fajardo na sinisingle out ang religious leader sa pagsuspende ng LTAP at firearms registration nito. Sa katunayan, aniya, hindi lamang si Kibuloy ang natanggalan ng LTAP. Ngayong taon, nasa 17 na LTAP ang na-revoke kasama na ang kay Kibuloy at sa co-accused na si Miss Canada, habang nasa 134 naman na ang firearms registration. Noong nakaraang taon, Aga, umabot sa 6,107 na firearms registration ang pinwalang visa ng PNP. Kabilang na dyan ang mahigit 4,000 hindi nakapag-renew. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Hinatulang makulong ng 8 hanggang 16 na taon ng Las Piñas Regional Trial Court ang self-confessed gunman sa Percy Lapid slay na si Joel Escorial. Batay sa expose ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa, mananatili si Escorial sa Philippine National Police Custodial Center hanggang matapos ang pagliliti sa sinasabing kasabwat o accomplice nito na si Christopher Bacoto. Ipinag-utos din umano ng korte sa dating abogado ni Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta na tugunan ang hiling ng prosekusyon na autopsy. Si Zulueta na suspect sa pagpaslang sa mamamahayag ay namatay noong Marso, bunsod umano ng heart failure. Samantala, nananatiling at large ang tinaguriang mastermind ng krimen na si dating Bucor Director Gerald Bantag. Ipinagpatuloy ng Senado ngayong araw ang investigasyon kaugnay sa umano'y kontrobersyal na PIDEA leaks. Isa si Maricel Soriano sa iniuugnay sa umano'y mga high-profile personality na kasama sa nag-leak na dokumento ng PIDEA na sinasabing sangkot sa illegal drug trade. Isa ang aktres sa sinasabing target umano ng isang drug operation sa Rockwell, Makati City na hindi natuloy matapos umanong makialam ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Samantala, hindi naman dumalo sa pagdinig ng Senado ngayong araw si Ochoa dahil sa umano'y prior commitments. Idineklara na ni Batangas Governor Hermelando Mandanas na no man's land na ang Taal Volcano Island kasunod ng mga naitalang grass fires sa paligid nito noong nakaraang linggo. Ginawa ng gobernador ang desisyon bunsod ng nangyaring pagkasunog
ng mga bahagi ng isla na na-monitor sa video ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Agoncillo Observation Station, kung saan kita ang lawak na napinsala ng wildfire. Tinayak naman ni Governor Mandanas na mananatiling nakahanda ang Provincial Social Welfare Development Office at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para umasiste sa mga residente sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Bumaba ang bilang ng mga turistang bumisita sa isla ng Boracay nitong buwan ng Abril ngayong taon. Batay sa ulat ng Malay Tourism Office, umabot sa 182,647 ang tourist arrivals sa isla mula April 1 to 30, 2024. Mas mababa ito ng 14.5% sa kaparehong buwan noong taong 2023 na umabot sa 213,736 tourists ang bilang. Bumaba din ang domestic tourists na mula 171,897 ay naging 145,455 na lamang ngayong taon. Isa sa mga nakikitang dahilan dito ay ang abalang maidudulot sa mga turista pagpasok sa isla. Pagdating pa lamang sa Jariport ay kailangan ng pumila sa 3 counter para makakuha ng tiket papasok sa isla. Mahaba rin ang pila, lalo na kapag peak season, lalo't maliit lamang ang Katiklan Jariport. Malaking fee rin ang babayaran ng mga turista sa pantalan pa lamang, tulad ng 300,000 o 300 pesos na environmental fee, arrival port fee, departure fee, pamasahe sa bangka at snorkeling fee. Target masimulan ngayong taon ang gagawing rehabilitasyon sa pamosong Burnham Park sa Baguio City. Ang Burnham Park ay isa sa mga pangunahing binibisita ng mga turista sa City of Pines. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kapag nasimula na ba ang renovation ng Burnham Park, ibig sabihin ay isasara mo na yung sa mga turista? Ella, ayon kay Mayor Benjamin Magalong, by phase ang gagawing rehabilitasyon sa Burnham Park. Mauuna ang boating area na i-rehab pero hindi ito totally isasara sa mga turista. May bahagi lang sa boating area ang pansamantalang isasara para hindi gaanong maapektuhan ang operasyon ng boating concessionaires. Ang Burnham Lake na isa sa mga paboritong libangan ng mga turista ay kabilang sa mga rehabilitasyon na isasagawa ng Baguio City Government. Ang rehabilitasyon sa 34 na hektaryang Burnham Park ay pinondohan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa halagang 480 million na inaasang maipatupad ngayong taon. Dahil sa kapabayaan at pagdami ng mga turista ay ang dating ganda ng dinadayong pasyalan sa City of Pines. Ang lawa ng Burnham Lake kulay putik na. Kinalawang at nabutas ang view deck, kalbo na dating madamong lupa, lumang mga ilaw, lubak-lubak o sirang sidewalk, sirang retaining wall at iba pa ang makikita sa pamosong Burnham Park. Taong 2020, nakatakdang simulan noon ang rehabilitasyon gamit ang 480 million pesos na budget ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Pero dahil sa pandemya, nilaan muna ng TIEZA ang pera para sa kampanya ng pamahalaan laban sa COVID-19. Sa Executive and Legislative Agenda meeting sa Baguio City Hall, ipinakita ng City Environment and Parks Management ang magiging bagong disenyo ng ilang proyekto sa parke. Uunahing babaguhin ang gilid ng Burnham Lake bilang Phase 1 ng proyekto na nagkakahalaga ng 400 million pesos. Sa disenyong inaprubahan ng TIEZA, magkakaroon ng sunken seating area ang lawa at aayusin ang docking area ng mga bangka. Magkakaroon din ng view deck sa lawa. Ang naturang proyekto ay pangunahing maapektuhan ang turismo, ang operasyon at kabuhayan ng mga boating concessionaires. Maliban sa laway, pinakita rin ang iba pang plano gaya ng rehabilitasyon sa Igorot Park. I-rehabilitate din ang Ibaloy Park kung saan magkakaroon ng Avong Hall o Multipurpose Hall para sa mga Ibaloy at daragdagan din ng landscape ng park at atraksyon. Target na lagyan ng hagdan at walkway para sa mga PWD ang parke at magkakaroon din ng unloading at loading area sa gilid ng kalsada.
Ella, nakatakdang ipabid ang proyekto para sa rehabilitasyon ng naturang parke. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Dr. Lero. Inikayat ni French President Emmanuel Macron at European Commission Chief Ursula von der Leyen si Chinese President Xi Jinping na tiyakin ang mas balansyadong kalakalan sa Europe. Gayunman nagpakita ng kakaunting senyales ang Chinese leader na handa itong mag-alok ng malaking pribilehiyo na pangnegosyo. Bukod dito, ipinagdiinan din ni Macron sa Chinese President na gamitin ang impluensya nito sa Russia upang matapos na ang gera sa Ukraine. Nasa Europe si Xi sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Pinatawa ng contempt of court si dating US President Donald Trump dahil sa paglabag sa gag order sa ika-10 pagkakataon kaugnay ng kanyang hush money trial sa New York, USA. Nagbitiw ng pinakamatinding babala si Justice Juan Merchan kay Trump at anumang muling paglabag mangangahulugan ng pagkakakulong nito. Pangalawang gag order ruling na ito ng korte. Pumanig sa prosecution panel ang judge at pinagmulta si Trump ng $1,000 o 57,000 pesos kada paglabag. Not guilty ang inihaing plea ni Trump sa 34 counts ng pamimeke ng business records upang pagtakpan ang panunuhol nito sa isang porn actress at itago ang umano'y sexual encounter. Mahigit sa 500 tao ang dinala sa ospital bunsod ng pinaghihinalaang food poisoning matapos kumain ng banh mi sandwiches sa isang tindahan sa Southern Vietnam. 12 sa kanila, kabilang ang 2 lalaking edad 7 at 6 ang nasa kritikal ang kondisyon. Ipinasara na pansamantala ang bakery na nakabase sa Dong Nai Province at batay sa inisyal na inspeksyon, hindi ito nakasusunod sa safety standards. Pinaniniwala ang napanis ang sandwiches bunsod ng nararanasang heat wave. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 17, versikulo 15 na nagsasabi, "Tungkol sa akin, aking mamasdan ng iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.